po ang PTV Special Forum at usapin pa rin sa mga road projects at ang idadali nitong matinding trapiko sa lahat sa atin dito sa Metro Manila. At itatanong pa rin natin kay Attorney Carlos ng MMDA. Sir, kailan ba talaga darating yung pinaka-peak ng construction na aasahan nating pinakamatindi ang trapiko? Siguro po magkakaroon po tayo ng magkakasabay-sabay yung ilang mga proyekto base dito sa sinubmit sa DPWH and DOTC na timeline po nila is sa start po ng third quarter of this year. Okay. So dito po sa third quarter of this year, expected na mag-start yung LRT Line 1 Cavite Extension. Magsisimula din dito yung integrated terminal dito sa may Parañaque. Umaandar na ng maayos yung NAIA Expressway Phase 2 and then sisimulan na rin yung Magallanes Interchange sa EDSA, yung Skyway 3 ongoing na nun at ito yung medyo malaking epekto po talaga yung Senator Hill Puyat Buendia Underpass. Ito po ay babagtas sa ilalim po ng Makati Avenue and sa may Paseo de Rojas, lalabas po papunta ng Ayala. At yun pong mga ramps papunta po ng Bonifacio Global City, apektado po ang C5 po natin dito. At yung LRT Line 2 Extension Project, ito po yung mula Santolan Station sa Pasig, papunta po ng Masinag, papunta po ng Antipolo. And yung LRT Line 1 North Extension Project, ito yung magdidikit sa MRT at LRT. Magkakaroon na lang tayo ng isang station para dun sa dulo po ng North Avenue at ng Congressional Station ng MRT at LRT1 respectively. So, ibig sabihin, it can start... Nahilo ako dun, ano? Can start Parang ang dami. as early as July, ano? Third quarter daw, Oo so nga, September. September to December. Hindi, Mga June siguro ito magsisimula June. marami. Third. Oo nga. Third. Sama-sama. Oo, medyo. At sana nga makausap natin ang DPWH. Kaya lang napag-alaman po natin na sila po ay kasalukuyang natatraffic. That's Kaya right. wala pa sila dito. Tanong natin kay Attorney Roque. Attorney Roque, paano nga nag-uusap kung ang nag-coordinate kayo with DPWH and MMDA, yung mismong mga syudad, how are they parang synchronizing or how are they harmonizing? Lalo na itong ine-expect natin na as early as June, magiging matindi na. Pag sinabi mong okay itong syudad na ito, kung hindi okay yung susunod, will you be on top or your office be on top of the traffic decongestion plan? Well, yung sa amin naman, pagdating sa aming opisina, ang pinaka-first na gagawin namin is to ask the MMDA ano ba yung mga suggestions ninyo, kung ano yung pinakamagandang alternative routes na pwedeng gawin. After that, we talk to the different barangays, different cities, kung pwede ba nila, pwede ba natin itong gawing alternative route? Kung may bumabara dito sa alternative route na ito, anong pwede natin gawin? Kung marami bang illegal street vendors na nagpapasikip ng traffic, pwede ba nating linisin yan? Kung pwede bang ayusin yung mga illegal parking, kung itong mga kalsadang ito, pwede ba natin gawing alternative routes, pwede ba natin itong tanggalin yung mga obstruction sa kalsadang ito para at least maibsan man lang ang traffic sa major thoroughfares natin. In fact, nagkaroon nga ng yung pagdating dito sa Skyway projects, nagkaroon na po tayo ng ilang meeting with MMDA, with DPWH with regard to ano po yung mga plano going forward. And pagdating po sa mga cities naman, regularly naman po, we meet with the different cities and including their representatives, particularly in the traffic sector. At least po, makakontribute din sila kung ano yung mga ideas nila ng mga cities, tsaka may mabigyan din natin po sila ng venue na makatulong po sa solusyon ng ating matinding traffic dito sa Metro Manila. Solusyon sa matinding traffic, isa sa mga sinasabing solusyon, yung pagkakaroon din, aside from 4-day school week, ay yung 4-day work week. That's right. Ngunit may ilang mga grupo ng mga businessmen ang hadlang dito. Your thoughts on this, Attorney Morales? On the 4-day work week proposal? At first glance, it looks good na mabawasan yung hours wasted on the traffic.
But if you take a closer look, mahampid naman ang productivity ng mga offices. And in fact, nasanay na kasi ang Filipino society, the private offices and even the government offices, to be on their toes from Monday to Friday, di ba? Kahit gawin mo pang 4 days yan or 3 days yan, we have the given fact na talagang traffic will be here at least for the next 2 or 3 to Kumisa na we would like to react on yung sinabi ni Attorney Roque na trying to decongest the secondary streets. If you're coming from East Avenue, magta-turn right ka dun sa papunta sa NIA. I don't know if anybody from the government agencies have seen that place. Right in front of the Department of Justice offices, you cross the street and you see there's no justice in the street. I'm not complaining about the people staying camping out doon sa kalsada. The trouble is, baka masagasa mo yung bata. Practically, they're cooking outside the street. And if you move a little forward, kumisan na yung burulan doon, maabot ng 1 buwan. Okay, hindi pa yon yung sa likod ng NIA. I don't know what's happening there. Sa may post office. Kung galing ka sa BIR, palabas ka ng Quezon Boulevard, you can see, sir, Attorney Carlos, yung pong mga taxi doon, i-report ko, nakaparada doon sa Center Island, tapos may nagtitinda doon. Well, problem with people trying to engage in livelihood, kaso this adds to traffic congestion. Pagkatapos po, yung sa likod ng papunta sa Niyang ganyan, makikita mo yung mga passenger jeepney. Nakapila na doon, yung 1 lane kinakain ng passenger jeepney. Probably, that will add help to easing the traffic sa EDSA, sa side ng doon, if we can clear those roads. Talagang na-experience ko din yan, Cathy. Pag dumadaan po tayo sa mga, lalo na congested squatter na mayroong mga naglalaro mga bata, kapag binisunaan mo yung bata, pagdating nun sa gilid sa nanay niya, mabubugbog pa yon. Dahil papaluin pa yun ng nanay dahil malikot. You can see that meron ngang kailangang pagbabago sa kultura. Pero ang katanungan ko ay para kay Flo. Ang rason na sinasabi ng ating gobyerno, kaya nagkasabay-sabay at ngayon lamang, ay prudence. Talagang naging mabusisi sila sa siguro na maayos yung kontrata, maayos yung presyuhan, at iba pang technical at legal na requirements. Tanggap ba yung paliwanag na yon ng ating netizens? Ang naging problema kasi natin doon, ang unang tanong, bakit nagsabay-sabay? So, ang unang sa termino ng parang funnel, so parang kung sabay-sabay yung taong bubulusog ng rush hour at ang dadaanan nila ay mas kasingkitid ng parang imbudo, expect natin yung traffic. Kasi ang sunod-sunod yan, kunyari, manggagaling ako ng Balintawak, so may ginagawa sa ganitong lane. For example, sabihin natin sa Quezon Avenue. So, kung sunod-sunod yung hindi natin makikita na mas mabilis yung flow ng traffic. Kasi ang mangyayari doon, tulad nga ng imbudo, tulad ng nakikita natin, bubulusok yung tao. So para sa mga netizens, yun una tanong nila, bakit sabay-sabay? Bakit hindi masyado strategic? Pwede ba natin pero yung gawin paliwanag na nag-ingat, naging mabusisi sa mga kontrata. Sa bidding. Oo, sa bidding. Tanggap ba yun? Tanggap nila, pero nga ang tanong lagi dyan ng tao, kasi sabihin natin sa ordinaryong walatwana, ang una papasok kasi dyan is yung convenience nila. Kasi papasok tayo may sarili din tayong trabaho, may pagsistre tayong kikitain. Tandaan natin, bawat late ng isang employee o sa bawat segundo ng mga estudyanteng papasok, sa employee may kaltas sa kanyang sweldo. Sa mga estudyante, automatic late na yan. Or sabihin natin, kung may 15-minute grace period yan na pagpasok, magsasuffer din sila sa ganon, sa kanilang mga klase. So isipin din nila yung sarili nila kung paano nila dadaanan yung ganon napakahaba at napakahigpit na trafiko. Bukod doon sa pagpe-present ng gobyerno. Ang usually babato nila tanong, inisip din ba ng gobyerno o ng mga nag-ayos ng mga kontratang ito kung ano yung pagdadaanan din ng isang ordinaryong tao na employee o na estudyante rin? Okay, ano nga ba yung pagdadaanan ng isang ordinaryong tao? Tanungin natin si Jethro. Can you give us an idea? Anong oras ka gumigising? Gaano katagal ang travel time mo? And with these upcoming projects, gaano kalaking sakripisyo ang gagawin mo? Well, dati kasi nakatira ako sa Cainta.
So from school, I have to wake up early, siguro mga 2 hours, para lang magkaroon ng allowance pag nagta-travel ka. And kapag gabi naman, dahil hindi lang estudyante yung kasabay mo galing, galing LRT, pati yung mga nagtatrabaho. And so, madalas, naghihintay na lang ako sa school. Siguro tatambay ako sa school hanggang mga 10 p.m. para sigurado ako na maluwag na or makakasakay na ako agad ng jeep. Kasi minsan, sasabit ka na and hindi talaga siya ligtas. Ka nakakauwi kung 10 p.m. ka umalis ng UP. 10 p.m. ako alis ng UP, by that time wala ng traffic. So nakakauwi ako mga 10:30, ganyan. Tapos mag-aaral ka pa. Oo. Talagang galing ka sa UP nung 10 o'clock, ha? Opo. Okay, gusto ko tanungin si Ginoong Sonido. Sir, ang pinag-uusapan din natin ay pagbabago sa kultura, yung mga pumaparada ng hindi maayos, yung mga jeep na tumitigil sa gitna. Pero yung sa ordinaryong halimbawang nagmamaneho ng jeep, isipin niya, kung ano na-delay ka, nagbaba ako, nagsakay ako a few seconds, let's say a minute. Pero i-multiply mo yan ng 100, medyo matatagalan na rin. So, paano mo maipapaliwanag yung epekto sa ekonomiya nung hindi epesyenteng sistema ng transportasyon? Isipin mo na lang yung, kunyari ikaw, nasasakay ka, tapos na-traffic ka ng naubos ka na 1 oras sa biyahe mo, nakaipit ka doon, multiply mo ng number of days sa isang taon, lalabas ka, may at least a month or more na nakakulong ang isang tao sa isang confined space na walang ginagawa. So, productivity mo noon, wala kang ginagawa. Para kang ang similarity yan, isang tao nakakulong sa isang 2x3 space. Na pinapausukan pa. Tapos, At nagagastos ka pa sa gasolina. nagastos ka sa gasolina, tapos kung siniswerte ka, mawawalan ng aircon yung sinasakyan mo, o di kaya hindi ka nais-nais yung katabi mo sa jeep o sa bus, tapos naubusan pa ng tubig. That's normal traffic pa yon. Wala pa yung mga mega traffic na natanyo kahit si Manny Pacquiao napilitan mag-MRT nung nagka-mega traffic tayo sa EDSA. So, in terms of productivity, ang laki. Isipin mo, ang tinitingnan lang kasi na iba, 1 oras lang yan sa isang araw. I-multiply mo yan sa number of days, more than 1 month yan. Hindi lang yung economic, pati yung psychological That's effect right. sa tao. More than 1 month sa isang Yung taon. stress, no? Oo. Yung bagot, yung inis Yes, sa so- trapiko. When we say mega traffic, ano po bang ibig sabihin nito, Yes. Attorney... How bad can it get? Yes, Attorney Carlos. How many hours? Kung sa normal na araw nga, 1 oras na yung gugugulin mo, pag sinabi mega traffic, ilang oras ka ba talaga Yung 2 hours, nakatigil magiging sa... ilang oras na ho Oo. yun? Actually, para sa amin sa MMDA, yung the moment na nagkaroon po ng hindi paggalaw, yung sasakyan sa daan, traffic na po sa amin yun. Kinoconsider namin ito ay isang traffic. As far as mega traffic is concerned, isang adjective po ito, medyo may pagka, ano po yan, subjective po masyado yan. But para po sa MMDA, the moment na huminto ang isang sasakyan at hindi gumagalaw, traffic congestion na po para sa amin yan. Kaya po ito ay naitatalanan namin na isang problema. Now, sa MMDA po, so far, talaga pong everyday is a crisis management day po sa amin dahil sabi ko nga po kanina, kulang nga po talaga tayo ng mga daan. Yes, Attorney, but yun. Yung everyday struggle natin yun, nakahinto na talaga hindi na po, it's a given. But when these projects start, gaano katagal pa yung traffic Armageddon, yung Carmageddon na sinasabi nila, gaano katagal kaming sa EDSA, from yung north to realidad, south? ilang oras ang mga ilang madadagdag? oras po? Well, definitely, yung isa nga naming advisory dito po sa NAIA Expressway habang ginagawa po yan. Kung dati po, nag-expect po tayo, dapat 2 hours before, dapat na doon na kayo. Ang sinasabi nga po namin ngayon ay kailangan 5 hours before. 5 hours before So ang 3 target hours mo. ang madadagdag, roughly. Yes, lalong-lalo na po dito sa may airport area dahil yung ginagawang NAIA Expressway would go around the airport coming from Sales Avenue, dadaan po ng Andrews, pupunta po ng Domestic, and then pupunta ng Mia Road, and then crossing Macapagal. Kung titingnan nyo po yung mapa, halos pinaikutan po yung airport system. Kaya mag-expect po tayo dito sa mga ganitong pagkakataon, magdagdag po tayo ng advance hours. Or,
gumamit po tayo ng alternative mode of transport. Mga aeroplano, helicopter, ganon. Mag-bike Bisikleta, ka. gamitin po natin ang mga river systems po natin. That's right. Oo, gusto nating tatanong natin yung river system. Pero punta muna tayo kay Attorney Roque. Attorney Roque, kinuwento ni Attorney Carlos kanina, 30 lamang na MMDA ang na-assign sa bawat syudad sa Metro Manila. Realistic computation. So, ang responsibilidad para i-clear yung streets, baguhin yung kultura, yung pag-iisip ng mga driver, base sa kwenta natin na more than a month kang stuck in a 2x4 pinapausukan, ay nasa LGU talaga. Kung hindi ginagawa ng LGU ang kanyang trabahong ayusin ang kanyang kultura at sistema ng transport, wala bang parusa mula sa DILG? Actually, first, let me just address lang po yung ni-raise po ni Sir na issue kanina. Ay hindi po, as you may know, hindi po ganun kadali mag-transfer ng ating mga informal settler families. Meron po tayong Republic Act 7279 na even if gustong-gusto na ng local government na paalisin, pero meron din pong karapatan yung ating mga informal settlers. Kailangan po nila ng proper relocation. But in fairness also to the Quezon City government, I know for a fact that there are already ongoing efforts to relocate the ating mga informal settler families po pagdating dyan sa Quezon City. Pagdating po dun sa inyong point po, part of the responsibility of ating mga LGU is to make sure that the laws are enacted and act for the benefit of our constituents ng ating barangay, ng ating city. Kung meron po silang hindi po natin silang sampahan ng kaso para po malaman nila at maintindihan nila na meron po silang responsibilidad na Sino ba magsasampa nun, attorney? Hindi ba pwedeng parang nagkusa na lang yung DILG na, hoy, mayor, hoy, administrador na itong syudad na ito, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, napakagulo ng sistema ninyo. With regard to the point na napakagulo ng sistema, I think that is more of a subjective thing. Ang sa amin dito, primarily, wag muna natin paabutin sa napakahabang kasi kung magkakasuhan tayo, hahaba pa. Ang amin dito muna, okay, Mayor, baka pwede mong gawin muna itong mga suggestion, lalo na ayon sa pag-aaral ng MMDA, DPWH, mas maganda kung ganito. Suggestion na lang po. Kasi yun muna yung initial steps namin. Kasi para hindi na tayo umabot dun sa napakahabang proseso ng pagpa-file ng kaso at in the end, pag nakulong siya at hindi nagbago ang sistema or di kaya matanggal siya sa pwesto at hindi magbago ang sistema, ganun pa rin po eh. Ang amin dito, let's be proactive. Yung the local government units, yun po ang namin, pinipreach namin na sana gawa natin ng solusyon. Huwag natin hintayin muna. So pag umabot sa ganung punto, siguro pwede na nating file ng kaso. Pero sa amin, ang pinakauna, Mayor, gawan muna natin ang solusyon. Ano po ba mga solusyon ang ginagawa ng mga local government heads para nga po bilang paghahanda nga dito sa sinasabing mega traffic? Katulad nga po nung na-mention ko kanina, we are actually in coordination with the different agencies. Titingnan natin, ito yung, ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina, ito yung alternative routes. We will talk with the different mayors. Mayor, itong area na to, barangay captain, punong barangay, ito po yung areas na alternative routes. Pwede po nating linisin ito sa ngayon. Pwede nating tanggalin yung mga illegal at syempre sa legal na paraan, of course. Pero at the end of the day, kailangan po natin talaga ng cooperation ng local government unit. And of course, katulad ng sinabi, yung publiko itself, na maging disiplinado sila. Okay, tumungo muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal para sa karagdagang mga katanungan. Kirby? Maraming salamat muli, Cathy at Attorney Mark. May katanungan na nga. STI College, itong si April Junet. April? Magandang gabi po. Napansin ko lang po, may mga daanan naman po kasi na maayos, pero bakit kailangan po na sirain tapos ayusin po ulit yung mga daanan? Siguro hindi kami dapat ang sumagot yan. Pero sagutin ko na rin dahil sasabihin ko sa inyo kung ano yung sinasabi sa amin. Ang sabi ng DPWH sa amin, may mga daan na seemingly walang sira pero binubungkal nila. Ang tinatawag nila dito ay maintenance. Ang nakikita po nila, hindi po yung nakikita natin sa taas lang.
ang sabi po nila, meron pong mga cracks sa baba na kung pabayaan pa natin itong daanan ng mga sasakyan at hindi kung pinihin, hindi natin ayusin yung kanilang concrete reblocking na tinatawag, mas grabe daw po ang aabutan po noon. So yun po ang sagot po ng DPWH tungkol po sa mga akala po natin mga daang ayos pero ginagawa po ulit. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Carlos. Si Ira Junio, galing po sa STI Novaliches, may katanungan pa. Good evening po. Yung question ko po is for Mr. Galindez. Sir, paano, as a vlogger po, paano nyo po mas mapapaliwanag sa social media users na mas maintindihan at intindihin nila na yung ginagawang roadworks ay tayo din ang magbe-benefit? Actually, sa bagay na yan, ang kailangan gawin lang natin as a vlogger, kami mga vloggers, at actually kayo rin mga netizens. So, ang kailangan lang dyan, bukod sa intindihin, dun sa siguro nagkakaroon tayo ng problema sa tamang dissemination ng information. Pero in the way na kung paano natin ipapaliwanag ang mga bagay na to. So ira-rundown natin ano ba yung problema, ano yung parang solusyon. Kasi minsan nagiging problema rin natin is hanggang ranting lang tayo eh. So dapat every time we post something, especially sa mga social media dapat meron kang sagot meron kang solusyon. So for example, doon sa mga gagawing proyekto natin. So i-explain natin mabuti kasi at the end hahanapin niya ng tao makiki-interact yung tao. Siguro a healthy conversation is either pagbibigay natin ng problema, ilalagay natin yan, ito yung problema, ito yung rekomendasyon namin para sa solusyon. Pero at the end, andyan pa rin yung papasok yung konsepto na paano siya sasagutin ng mga tao talaga na nasa posisyon or yung taong kailangan sasagot para sa para makakaroon ng mas konkretong solusyon para doon. Yung mga alternatibo, Kati, yung pagbabike, yung... Paano yung mga hindi marunong magbike katulad ko? Meron daw waterways So pwede siguro lumangoy. Pwede ding magbangka. Ganon, pwede siguro yun. Or sumakay ng MRT at LRT, no? Oo. Kung merong mga alternatibo, paano natin sinusuportahan naman o ng gobyerno yung alternatibo? Gaya na nabanggit kanina, may bike parking ba? May bike lanes ba? Yung meron bang yung mga waterways, pwede bang sumagwan dyan papuntang opisina sa Makati? Pag-uusapan natin sa pagbabalik ng PTV Special Court.